Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Rona. Bueno, basahin na natin ang liham ni Rona. Dear Kuya Peles, siguro kuya ay marami na akong kapareho kuya na pinadalang liham sa inyo. Dahil karaniwang pinapadala sa inyo, kuya, ay mga problema na simple lang, kaya lang, kuya, ay ayaw kong pangunahan ang aking desisyon. Itago na lamang po ninyo ko, kuya, sa pangalang Rona. 26 na taong gulang at may asawa na po ako. At 2 anak. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil gusto kong humingi ng payo. Dahil nahihirapan ako, kuya. Para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Oh, Ramil, nasaan ang sahod mo? Sabado ngayon, marami akong babayaran sa tindahan ni Ninang Bilen, ha? Sa susunod na linggo na lang, magbabayad. Ano? Bakit? Hindi ba kayo pinapasweldo ng amo mo? Tinatanong kita kung hindi kayo pinapasahod ng amo ninyo. Inaubos na sa bali yung sasawarin ko eh. Bakit saan mo ginamit ang pera, ha? Saan? Natalo sa sugal, Rona. Aray ko. Akala ko, makakabayad ako kina Aning Belia. Malaki ng utang natin sa tindahan nila. Alam mo ba yun? Sa susunod na linggo na lang tayo magbabayad. Promise. Naadik ka na kasi sa sugal na yan. Libo-libo ang pinapatalo mong pera. Yung para sa pamilya, wala. Visit ka. Ano ibabayad ko ngayon, ha? Hindi na ako pag-uutangin ni Aling Belia. Ha? Hindi pa ako nakakabayad eh. Kung utang ako ng sardinas, hindi ako bibigyan. Ipapakita yung listahan. Magkiusap ka muna kay Aling Belia. Sabihin mo, sa susunod na linggo, magbabayad tayo. Babawi ako. Ay, naku! Tigil-tigilan mo na kasi ang sugal-sugal na yan. Kawawang mga anak mo niyan eh. Saan tayo kukuha ngayon ang pang-araw-araw na kakainin? Hindi ka kasi nag-iisip na lalaki Tumigil ka! Napibingin ako sa kabubungera mo. Kapag ako'y nainis, ubagin kita. Sige! Subukan mo! Nang makita mo ang hinahanap mo dahil, sige! Subukan mo! Sige! Hindi ka lang babae. Baka natikman mo na yung kabao ko. Hindi ka naman magaling eh! Itong tatandaan mo, Aramel! Kapag hindi mo tinigilan yung sugal na yan, iiwanan ka namin ng mga anak mo! Sige! Subukan mo lang, Rona. Ha? Subukan mo lang na iwan ako. Kung nilulumpuhin kita, hindi ako nagbibiro. Tanda mo yan! Grabe naman yung asawa mo. Hindi na naawa sa inyo ng mga anak ninyo? Oo nga eh. Pahiram nga ng pera mo dyan kung may tinatago ka. Hay nako. Kung ako lang yan, matagal ko nang iniwan yan. Walang kwentang padre di pamilya. Oo nga eh. Mahirap palang may asawa na irresponsable. Sinabi mo pa. Oh, magkano ba ang hiramin mo, ha? Kahit 1K lang sana kung mayroon dyan. Kasi pambili ko ng 5 kilong bigas, sardinas, sabon, alam mo na. Maglalabas sana ako eh, wala akong pabili ng sabon. Hay nako.
Oh, sige. Eto, Diyos ko, kawawa ng kayo ng mga anak mo. Mas inuuna pa ang bisyo ng asawa mo kaysa pangangailangan ng pamilya niya. Alam mo, gusto ko nang humiwalay sa kanya. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Napakahirap kapag lulong sa bisyo ang asawa. Naku, tingnan mo yan. Inuuna pa ang pagsusugal kaysa para sa mga anak. Alam mo, ngayon ko naramdaman itong hirap sa buhay ko. Ngayon ako nagsisisi. Ang aga mo kasing nag-asawa. Oh, hindi bali sana kung matinong lalaki ang napangasawa mo. Hindi eh. Hindi naman dating ganun ang asawa ko. Kaya lang, nang makasama ang isang katrabaho niya na mahilig sa sugal, yun na. Doon na nag-umpisa ang lahat. Naging addict na siya sa sugal. Pare, laylo muna ako. Lagi na kaming nag-aaway ng misis ko eh. Paano naman tayo makakabawi kung titigil ka muna sa pagsusugal mo? Alam mo yung buong sahod ko, isang linggo. Wala akong naibigay sa misis ko eh. Nag-aaway kami. Kaya nga, tigil muna tayo pare. Diversyon lang naman lali din to eh. Oo, kaya lang, anong mangyayari sa pamilya natin? Nakukonsensya na rin ako dahil sa akin natutunan mong magsugal. Ano ka ba naman? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginusto ko rin ito eh. Oo nga, pero kung di dahil sa akin, hindi mo alam mong magsugal. Sa bagay, sa'yo ko talaga natutunan magsugal eh. Kaya lang, huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam mo ba pare, dahil sa sugal na yan, nabugbog ko ang asawa ko. Doon ako sobrang nagsisi pare. Kung nga rin eh, buntik ko nang masaktan yung asawa ko. Na minsan kaming nag-aaway tungkol sa pagsusugal ko. Kaya nga, bawas-bawasan mo ng pagsusugal mo pare. Maniwala ka, kawawa ang pamilya mo. Ang ibig mong sabihin, Rona, hindi pa rin tumitigil si Raul sa pagsusugal niya. Opo, inay. Tungang nakaraang linggo, inubos niya sa sugal ang sweldo niya. Natalo lahat. Ano? Nako, sobra naman pala ang asawa mo. Opo, inay. Alam niyo, awang-awa na ako sa mga anak ko. Imbis na makakabili ako ng masasarap na ulam para sa mga bata, wala eh. Ano yatang nalululong sa sugal yung asawa mo Inay, ano kaya kung dumito muna kami ng mga anak ko sa inyo? Ay nako, lalong magagalit ang asawa mo kapag ginawa mo yan. Pero inay, kaya niya kaming tiisin. Buong isang linggo na sweldo niya, pinatalo sa online sabong. Tingnan niyo nga yan. Nako, kapag ganyan anak, kausapin mo ng maayos ang asawa mo. Inay, ilang beses ko na siyang kinausap, pero wala ring nangyayari. Sino ba naman ang matutuwa sa ginagawa niya? Siyempre, nagigibabaw ng galit ko. Kayo nga ang lumagay sa katayuan ko, inay, kung ano masasabi niyo. Sige nga. Ay, sa bagay, talagang mali naman ang asawa mo dyan. Talagang maling inay. Maling mali. Hindi naman dating nagsusugal ang aking asawa, kuya. Nasubukan lang niyang magsugal dahil sa kanyang katrabaho.
Palagi silang magkasama, kuya. Kaya minsan, hindi na buo ang inaabot niyang sweldo niya dahil nababali pala niya dahil sa sugal. Naturuan lamang siya, kuya, na magsugal ng kanyang kasama. Kaya ngayon, kuya, parang nalulung na siya sa pagsusugal niya. At minsan, kuya, nasubukan niyang 1 linggo na walang inabot sa akin at wala kaming pambayad sa tindahan. Isang araw, kuya, ay Oh, bakit ito lang ang binigay mo? 2,500 lang. Magkano ang sinasahod mo? 3,000 hindi ba sa 1 linggo? Kasya ba ito buong linggo? Magbabayad pa ako ng utang natin sa tindahan. kasahin mo muna. Wala eh. Anong walang sinasabi mo? Ang sabihin mo, nagsugal ka na naman. Visit ka talaga. Hindi ka na tumitigil dyan sa bisyo mo. Tumigil ka na! Naririndi ng mga tenga ko sa kadadakdak mo eh. O ano, sasaktan mo ako ulit? Sige! Subukan mo! Sige! Sige! Oh! Ang hirap sa'yo. Hindi ka makakontento kung anong meron. Sige nga! Palit tayo ng sitwasyon. Ikaw dito sa bahay, ikaw ang magtatrabaho, maglalaba. O sige, bibigyan din kita ng 2,500 sa 1 linggo. Ang sahod ko, 3,000. Tignan ko nga kung anong gagawin mo. O, nagpapalusot ka pa eh. Ano nga magagawa ko? Natalo nga ako kahapon. Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo! Kung titigilan mo na sana yung sugal na yan, hindi tayo magigipit sa ikabubuhay natin! Lintik ka! Lori, bayaran ko na yung 1K na inutang ko sa'yo. Ha? Bakit? May pera ka na ba? Binigyan ako ni Ramil ng 2,500 kahapon. Bayaran ko na yung hinaram ko para makautang ako ulit. Ay, nako. Saka na lang kapag maluwag ka na. Itabi mo muna dyan para may pandagdag budget ka pa. Alam mo, walang hiya talaga yung asawa ko yun eh. Nagsabong siya ulit, natalo. Ano bang gagawin ko ngayon, Lori? Sawang-sawa na ako sa pinaggagawa ng asawa ko. Nako, kailangan pag-usapan ninyong mabutihan ng asawa mo. Wala na. Hindi na talaga titino yung asawa kong yun. Kahit anong gawin kong pakikipag-usap sa kanya, wala na. Lulong na talaga siya online sabong. Ano? Kulang na naman ang ibinigay sa iyo ng asawa mong sahod niya. Opo, inay. Ang bisit na lalaking yun. Bakit ba nagkakaganyan ang asawa mo? Hindi naman dating ganyan yan, ah. Oo nga po, inay. O, bakit? Anong nangyari? Ay nako, nadadamay sa mga katrabaho niya. Paano naman kasi, inay? Puro may bisyo ang mga kasama niya doon sa talyer na pinagtatrabahuan niya. Hey, yun naman pala eh. Inay, ano kaya kung kausapin niyo yung asawa ko? Baka pakinggan niya kayo. Ay, nako anak. Alam mo naman na hindi kami masyadong close ng asawa mo. Nagsasawa na kasi ako, inay. Lagi na lamang kaming nag-aaway. Walang araw na hindi kami nag-aaway na dalawa. Paano yung mga bata? Di nakikita nila na lagi kayong nag-aaway. Opo, inay. Pati yung mga kapitbahay namin, nahihiya na ako sa kanila. Pero ano magagawa ko? Alam ka naman na pabayaan ko lang siya sa ginagawa niya. Ay, nako. Hindi maganda sa mga bata na lagi kayong nakikitang nag-aaway ni Raul. Masama yun. Inay, kaya nga po, hindi ko alam, inay, kung
Hanggang kailan ako makapagpapasensya sa ginagawa niya? Hindi ko alam, inay. Oh, nagpunta ako doon sa talyer na pinagtatrabahuan mo. Wala ka na namang sasagurin kasi nabali mo ng lahat daw. Visit ka talaga. Anong pambabayad natin sa mga utang natin? Inaabutan naman kita tuwing linggo eh. Ha? Ano bang hinahanap mo? Inaabutan mo nga ako. Pero magkano lang ang binibigay mo? Kulang na kulang. Ang importante, may binibigay ako sa'yo. Kasya ba ang ibinibigay mo? Kulang na kulang! Dahil ang ibinibigay mo, yung ina-advance mo! Ha? Kaya hindi ka makapagbibigay ng kumpletong sweldo mo! Ang laki-laki na ng utang natin sa tindahan! Hindi ko pa nababayaran! Saan ako kukuha ng pambayad ko kung ganito lagi ang binibigay mo sa akin? Kulang na kulang! Kabayan mo. Kapag nanalo ako, bibigay ko sa'yo lahat yung panalo ko. Kailan pa? Kung lubog ka na sa binabali mong sahod mo, ha? Kapag hindi ka pa nagbago, Ramil, ha? Iiwanan ka namin ng mga anak mo! At hindi mo na sila makikita kahit kailan! Rona! Hanggang ngayon, kuya, hindi pa rin nagbabago si Ramel. Talagang lulong na siya sa kanyang pagsusugal. Lalo na kapag may patay, kuya, dumaay-dayo pa. Kuya, kaya siya hindi nakapagbibigay ng kompletong sweldo dahil ina-advance niya yung binabali niya. Kung hindi pa naman ako pumunta sa pinagtatrabuhan, hindi ko malalaman, kuya. Talagang hirap akong mag-budget, kuya, dahil kulang na kulang ang inaabot ang sahod ng asawa ko tuwing linggo. Paano na, kuya, lumalaki yung mga anak namin? Ano mo bang dapat kong gawin, kuya, para itigil na ni Ramil ang kanyang pagsusugal? Sana po, kuya, mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Rona. Alam mo, Rona, karamihang problema ng asawa, yung bisyo ng kanilang kapartner sa buhay. Iba't ibang bisyo. May mga lasinggero, may mga sugarol, tulad ng asawa mo, may mga mahilig sa babae, mahilig sa barkada. Yan yung karamihang problema. Pero ang pinakamahirap na bisyo, yung isa sa ginagawa ng asawa mo, yung nalulung na sa sugal. Yung lasinggero nga, mas mabuting pa nga yun dahil kapag nalasing na, titigil na. Yung sugal, kapag natalo ka, gusto mo ba, umuutang ka pa. Talagang malulubog ka sa utang. Yung lasinggero, kapag nalasing na, wala na. Pero yung sugal, napakahirap yan. Talagang mamumulubi ka. Parang katulad din yan sa pambababae. Lalo na kapag mahilig ka sa babae, ginarahe mo yung jowa mo at may pamilya ka pa. Nako. Talagang yan ang krus na pinapasa ng isang babae. At tinatanong mo kung anong gagawin mo para magbago yung asawa mo o kaya idigil na yung pagsusugal niya. Alam mo, mahirap gawin yan, Rona. Talagang sarap na sarap sa pagsusugal yung asawa mo eh. Kung maaari lang, saktan ka kapag dinadakdakan mo siya o kaya pinagagalitan mo siya dahil sa kanya ginagawa. May napakamalas mo naman sa asawa.
natutunang bisyo pa naman yung sugal. At hindi lang pala sa playing cards na lululong ng asawa, pati sa sabong pala, nagsasabong din. Nako. Tama yung ginawa mo, Rona, na tinakot mo siya. Naiiwanan niyo siya kapag hindi siya tumigil sa kanyang pagsusugal. Alam mo, kung ititigil man niya yung pagsusugal niya, hindi basta-basta yan. Siguro, paunti-unti, mabawasan lang yung pagsusugal niya. Ganito na lang yung gawin mo, Rona. Sa tuwing pupunta ka ng talyan na pinagtatrabuhan niya, kausapin mo yung amo niya. Doon ka na lang makiusap. Yun na lamang yung tanging paraan siguro na may papayo ko sa'yo. Kausapin mo yung amo niya na bigyan ng limitasyon yung kanyang pangunguha ng sahod niya na hindi pa niya pinagtatrabahuan, lalo na yung bale. Kung maaari, ikaw yung kumuha ng sahod niya Hayaan mo. Kung sasaktan ka niya, magsumbong ka sa barangay. Bawal. Ang manakit ng babae, kahit asawa ka pa. Nalaman sigurong may papayo ko sa'yo. Kapag malapit na yung sweldo, pumunta ka na lang sa amo niya at ikaw na yung kumuha ng sahod niya. Tirahan mo din siya, bigyan mo din siya, huwag yung lahat din. Dahil talagang ganyan, na magtatrabaho ka, dapat may matitira din. Yun alam mo yung gawin mo. Kung ayaw niyang magbago, para nang sa ganun makabayad ka sa mga utang ninyo sa tindahan. Bueno, yan na lamang muna siguro masasabi ko sa'yo, Rona, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapin na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.